Dante, nabanggit ba ni Senator Win kung magkano sa tingin niya ang posibleng maibalik sa binawas sa pondo ng DPWH? Magandang gabi, Monica. Walang nabanggit na eksaktong figure o halaga ang mambabatas kung magkano ang posibleng maibalik sa tinapyas na pondo ng DPWH. Ayon pa kay Senator Win, kinukompute pa kasi nila ang nasabing pondo, Monica. Matapos na maipagpaliban kahapon ang pagdinig ng Bicameral Conference Committee sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon, inaasahan na mapag-uusapan at mapagdidesisyonan ng BICAM ngayong araw, partikular ang hinihiling ng DPWH na maibalik ang natapyas sa kanilang pondo. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, posibleng may maibalik sa binawas na pondo ng ahensya pero hindi ang buong 45 billion pesos. Mas less kasi pinactor in nila yung logistics, hauling, indirect costs, saka iba pa mga costs to make it realistic. Kasi nga yung argument ng BP, hindi siya implementable dahil yung binigay sa amin too general raw yung number. So ngayon, may rami ng details. So obviously, liliit na yung savings na 45 billion na kinumpute namin. Batay sa National Expenditure Program o NEP, mahigit 881 billion pesos ang hininging pondo ng DPWH. Pagdating sa Kamara, binawasan ito at naging 625 billion pesos na lamang. Lalo pa itong natapyasan sa bersyon ng Senado at naging 571 billion pesos na lamang. Samantala, ipinagpatuloy naman ng BICAM ngayong araw ang pagtalakay sa 6.793 trillion pesos na 2026 proposed national budget. Target din na matapos ngayong araw ng Kamara at Senado ang Bicameral Conference Committee meeting. Inabot na pasado alauna kaninang madaling araw ang ikatlong BICAM meeting. 20 ahensya ang lumusot sa BICAM. Sa gitna ng talakayan kagabi, uminit ang ulo ni Senator Loren Legarda na inis ang mambabatas kung bakit hindi na isama ng Department of Transportation o DOTR sa loob ng kanilang expenditure program o NEP ang budget para sa Mindanao Railway System. Ito ay matapos itanong ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kung nasaan ang pondo para sa nasabing proyekto. Nagbuhos ng sama ng loob si Legarda sa mga ahensyang tulad ng Department of Transportation na naghahabol ng request para sa pondo kapag nasa plenary na ng Senado o nasa BICAM na ang budget kung saan maituturing ng insertion ito na ayaw nila sa Senado. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi lilingay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. Sabi naman ni Senator Win Gatchalian, hindi natuloy ang mutual agreement para sana sa nasabing proyekto. Naghahanap pa ng bagong funder at hindi humingi ang DOTR ng pondo para sa Mindanao Railway System at wala ito sa kanilang NEP. Monica, 5:15 ngayong hapon ay nag-resume ang pagdinig ng Bicameral Conference Committee dito sa proposed 2026 national budget kung saan unang natalakay dito ang pondo naman ng DOTR. Muli namang uminit itong ulo nga ni Senator Legarda at kasama na si Senator Erwin Tulfo dahil sumulat itong DOTR December 10 kung saan sinasabi nila na gusto nilang maponduhan itong LRT Line 1 Cavite Extension at
automated fare collection. Wala daw ito kasing funding, humihingi sila ng 1.8 billion each dito sa dalawang proyekto na ito. Sabi nga ng mga mambabatas, mayroon kayong mga ilang buwan, 5 to 6 months. Bakit hindi niyo na isaayos ito kung kailan na bicameral conference committee na saka pa lamang babaguhin o kaya hihingi ng ganitong realignment. Dito sa issue kasi na ito, Monica, realignment lang naman ang gustong mangyari ng Department of Transportation. Yun nga lang ang punto ng mga mambabatas. Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon pa ay inayos yun na? Dahil pagdating nga sa bicameral conference committee, hindi na ito yung kumbaga mag-insert ka ng additional na mga proyekto, kundi isaayos na lamang yung mga conflicting na version. Halimbawa noong House of Representatives at ng Senado, kung may mga hindi kumbaga magkakatugma doon sa version ng General Appropriation Bill, ay dito nila isasaayos. Yun ang gustong ipunto ng mga mababatas na bago maisumite sa Bicameral Conference Committee ang mga version, yung hinihinging pondo ng iba't ibang ahensya ay sana maisaayos na. So sa ngayon ay Monica, nagpapatuloy itong pagdinig ng Kongreso, ng both chamber ng House of Representatives at ng Senado. Titingnan natin kung talaga bang maisakatuparan yung sinabi kanina ng chairperson ng Finance Committee ng Senado na si Senator Sherwin Gatchalian, at yun naman kanya sa House of Representatives naman si Representative Micaela Swansing, na sinasabi nilang ngayong araw ay target nga nilang tapusin itong pagdinig ng 2026 proposed budget dahil kailangan itong maisumite sa tanggapan ng Pangulo bago matapos ang 2026, dahil kung hindi, ang implication nito ay magkakaroon ng tinatawag na reenactment kung saan yung budget noong 2025 ay i-adapt nitong 20th Congress. Kung magkano yung budget noong nakaraang Kongreso, ay yun ang i-adapt dito sa 20th Congress kung bigo na maipasa ng Senado at Kamara ang panukalang pondo para sa taong 2026. Yan ang ating update mula dito sa PICC sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dan Temen.